Nasa kwarto ako at paulit-ulit na nag-eensayo kung paano magayos ng necktie. Habang nagpapagaling pa si Ate Flora, gagampalan ko ang responsibilidad ko bilang asawa ni Damian. Kahit hindi niya ako gusto kong kahit papano may silbi ako. Ma'am, nandoon ang isang dalagitang kasambahay. Bakit? Hinahanap ka po ni Ma'am Chris. Kumunot ang noo ko. Ako? Opo, ma'am. Okay, pakihanda mo siya ng merienda ha. Ay, mamaya na lang ulit kita asikasuhin. Bulong ko saka tumayo. Hindi ko alam kung bakit nandito si Tita Chris, pero kabado ako. Magandang umaga po, tita. Ang tagal mong bumaba. Hindi ka rin na dito, Mira. Pasensya na po. Nandito ako para malaman ko kung ano ba talaga nangyayari sa inyong dalawa. Hanggang ngayon, ang anak ko hinahanap pa rin ang kapatid mo. Hindi na ako nagulat. Hindi ka ba nasasaktan? Normal lang na hanapin ni Damian si ate. Mahal niya yun eh. Nakakaawa ka, kaya siguro walang may gusto sa'yo. Yan lang po ba ang dahilan ng pagpunta niyo? Curious ako. Hindi ako naniniwala na basta na lang nawala si Flora. Mahal na mahal niya ang anak ko. Mas gusto ko pa siya kaysa sa'yo. Napatingin ako sa kanya. Galit. Kitang-kita sa mga mata niya. Bakit po kayo galit sa akin? Kamukha mo ang nanay mo. At siya ang dahilan kung bakit miserable ang buhay ko ngayon. Naiwan akong tulala. Wala akong alam sa galit na yon. Simula pagkabata, ramdam ko na ang paglayo ng pamilya sa akin. Sinisisi nila ako sa pagkawala ni mommy. Sa paningin nila, sana ako na lang nawala. Hindi ako kumain ng tanghalian. Binalik ko ang sarili ko sa pagsasanay sa necktie para lang matakasan ng sakit. Sa pagod nakatulog ako sa desk at nagising na nasa kama na. Gising ka na pala. Napatingin si Damian na nasa tabi ng mannequin. Tumikim ako sa hiya. Wala lang yan. Bakit bumili ka pa ng mannequin? Pwede mo naman akong pagpraktisan na. Hindi ka naman lagi nandito eh. Gusto mo mag-practice para sa akin? Tumango ako. Biglang kumalamang tiyan ko. Kumain na tayo. May niluto ako. Sige. Lumipas ang ilang linggo at naging maayos ang samahan namin ni Damian. Pero isang gabi bigla siyang nagwala pag-uwi mula sa meeting kasama si Dad. Anong nangyari? Get out! Kung sinabi mo lang kung nasa ng kapatid mo, hindi aabot sa ganito. Anong sinabi ni Dad? Na nakipagtanan si Flora. Napaluha ako. Gusto kong sabihin ang totoo pero natatakot ako. Sinubukan kitang pakisamahan pero nagsinungaling ka. Hindi siya babalik sa'yo, Damian. You liar! Hindi ako nagsisinungaling. Sinabi niya sa akin na wala na siyang balak na balikan ka. Kung totoo man yan, hindi pa rin magbabago ang tingin ko sa'yo. Hindi ikaw si Flora at hindi ko siya mapapalitan. Damian, gaano mo siya kamahal? More than my life, Mira. Tumango ko. Sige, sasabihin ko kung nasan siya pero pwede mo ba akong tratuhin asawa? Kahit isang buwan lang. Pangako pagkatapos nun sasabihin ko ang totoo. Pwede ka nang mag-file ng annulment. Totoo ba? Oo. Then deal. Pagkatapos mong sabihin, tapos na tayo. Tumango ko kahit ang dibdib ko nagdurugo na. Engineer si Damian. Wala pa siyang pangalan sa industriya at gaya ko, sunod-sunuran sa mga magulang. Sana sa loob ng isang buwan, gumaling si ate at ako, kahit sa konting panahon, maranasan ko mahalin siya, kahit sa pagpapanggap lang. Tinawagan ko si Ate Flora matapos ang usapan namin ni Damian. Ilang ulit akong tumawag pero hindi niya sinagot. Kaya si Dad na lang ang tinawagan ko. I'm busy, Mira. Anong kailangan mo? Malamig na bunga ni Dad. Sinilip ko muna pinto ng banyo bago sumagot. Dad, binisita mo ba si ate? Ayos lang ba siya? Hindi kasi siya sumasagot sa mga tawag ko. Hindi mo na kailangan alalahanin ng kapatid mo, Mira. Ang dapat mong iniisip ngayon kung paano mo bibigyan ng apo ang mga maranan. Po? Hindi ko rin naman gusto ang tawag mo. Matigas kasi ang ulo mo. Ang gusto ko lang sundin mo ang gusto ko. At ang pamilya ni Damian. Wala ka nang dapat itanong tungkol sa ate mo. Wala na siya sa usapan. Maliwanag ba? Sige po. Mabuti. Ngayon, gampanan mo ang pagiging asawa mo kay Damian. Katulad ng sabi ko, pansamantala lang tumira. Kapag gumaling na si ate mo, siya ang papalit sa'yo. Napayuko ako. Pero ang sabi ni Ate Flora, wala na siyang balak balikan si Damian. Hindi ko alam kung totoo yun. Baka wala na siyang pagmamahal. Baka may mahal na siyang iba o baka pagod na siya.
Huwag mo na akong tatawagan kung walang mahalagang sasabihin. Sabi ni Dad bago ibinaba ang tawag. Napabuntong hininga ko. Napangiti ako, mapait nga lang. Kinabukasan maaga ako nagising para asikasuhin si Damian na papasok sa trabaho. Inihanda kong susuotin niya at pinaghanda rin ang almusal. Ayos lang po ba kayo, ma'am? Tanong ni Rose, ang aming kasambahay. Marami pong basag na gamit kagabi sa sala. Baka po sinaktan kayo ni Sir. Habang inaayos ko ang lunchbox para kay Damian, nilingon ko si Rose. Hindi siya bayolenteng tao. Huwag ka mag-alala, okay kami. Mukha ngang maayos. Napalingon ako, si Manang pala. May hawak na sandok. Nakataas ang kilay habang nakatingin sa lunchbox na hawak ko. Nako, hinanda mo na talaga ang lunchbox? Magugulat ang asawa mo niyan. Ang bait mong bata. Kung wala lang siyang mahal, baka nahulog na yun sa'yo. Mabilis pa naman siyang ma-attach. Kaya siguro nasaktan siya ng gusto nang biglang mawala si Flora. Natigilan ako. Napabuntong hininga na lang ako. Sana nga mahulog siya sa akin. Pero wala akong balak agawin siya sa ate ko. Alam kong mahal pa rin ni ate si Damian kahit wala siyang sinasabi. Hindi ka ba kakain? Kain ka muna. Nagmamadali ako. Sagot niya habang nag-aayos ang necktie. Sana ginising na lang kita. Sandali. Kinuha ko agad ang lunchbox sa mesa. Bumalik ako sa kanya at inabat ito. Kumunot ang noo niya. Ano to? Lunchbox. Para sana sa lunch mo, hindi ka kasi nag-agahan eh. Kapag may oras ka, kainin mo yan. Hindi siya gumalaw agad. Pero tinanggap niya rin sa huli. Ayusin ko na rin ang necktie mo. Hindi na siya tumutol habang inaayos ko ang suot niya. Marunong na ako niyan. Napatitig siya sa akin. Naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng kamay ko. Ito na ba yung unang araw ng pagiging asawa mo sa akin? Napatigil ako. Oo. Damian? Kung ganun, gagampanan ko rin ang pagiging asawa ko sa'yo. Hinagkan niya ako sa pisngi bago binitawan ang hawak niya. Alis na ako. Dala ang lunchbox na inihanda ko. Lumabas na siya. Naiwan akong pulang-pulang pisngi at ang puso ko tila mabibiyak sa lakas ng tibok. Alam kong masasaktan ako sa huli. Pero siguro naman walang masama kung sulitin ko ang buwang ito. Napangiti ako at napakagat sa labi. Sa wakas, pakiramdam ko naging asawa ko kahit papano. Girl! Halos mabusan ako ng hininga sa higpit ng yakap ni Ryan. Simula na mag-inuman kami, ngayon lang ulit kami nagkita. Sandali, hindi ako makahinga. Ang blooming mo ha? At mukhang masaya ka. Inanalo ka ba ng asawa mo? Ay, napakaloko mo talaga Ryan ha? Tinampal siya ni Hannah. Sus! Normal lang yun sa mag-asawa. Kaya nga siguro, single ka pa rin eh. Sabay ira. Tumikim ako kaya natahimik silang pareho. Nandito ako kasi namiss ko kayo. Talaga lang ha? Napatawa ako saka tumingin sa paligid. Nasa harap pala kami ng Korean restaurant. Niyaya ko sila para magsangyupsal. At ako ang taya dahil ang ganda ng mood ko. Suot kong peach dress na hanggang tuhod. May kaparehang peach doll shoes at nakalugay ang mahaba kong ginger hair. Pagkatapos namin kumain, tiningnan ko ang oras at napatayo. Hala! Anong hala? Uwi ka na? Oo, malapit nang dumating ang asawa ko. Kailangan ko pa siya ipagluto ng hapunan. Hindi ka naman katulong. Asawa ko, Ryan. Kailangan kong gampanan ng papel ko. Next time ulit. Kumaway sila habang paalis ako. Paglabas ko, nabangga ko ang isang lalaking amoy mamahaling pabango. Hindi ko nakita ang mukha niya dahil sa pagmamadali. Pero nagsorry ako agad. Pagdating ko sa bahay, nakahinga ako ng maluwag. Wala pa si Damian. Dumiretso ako sa taas at papasok na sana sa kwarto nang marinig ko ang mga yabag. Napalingon ako. At napatigil nang makita kong si Damian nasa sala na, nakasuot ng pambahay at kunot noong nakatingin sa akin. Damian, kakauwi mo lang pala. Yeah, saan ka galing? Nakipagkita lang ako kina Ryan at Hannah. Who's Ryan? Kaibigan ko, bading siya. Tumango siya at ibinaba ang braso. Ihanda mo ang sarili mo. Pupunta tayo sa mansyon ng mga magulang ko bukas. At Mira, huwag ka nang aalis ng hindi ko alam. Oo, pasensya na ha. Maliligo lang ako at maghanda ng hapunan. Wag na. Nagluto na ako. Magbihis ka na lang, sabay na tayo kumain. Pagkatapos yung sabihin yun, bumaba na siya, naiwan ako doon, napapangiti. Kung pwede lang sanang bumagal ang oras, gusto ko pa siyang makitang ganito.
Gusto ko pa siyang maramdaman. Maayos po ba yung itsura ko, Manang? Tanong ko habang nakaharap sa salamin. Araw to ng pagbisita namin sa mansyon ng pamilya ni Damian. Kinakabahan ako. Hindi ako sanay sa ganitong mundo. Si Flora ang bihasa sa ganito at hindi ako. Nako, Iha. Ang ganda-ganda mo kaya. Para kang Russian. Kung wala ka lang asawa, tsak, agawan ng manligaw. Biro ni Manang Saliana. Namula ako sa sinabi niya. Kahit gaano pa ako kaganda, Manang, hindi naman mababaling sa akin ang puso ni Damian. Naku, wag mong isipin yon. Enjoyin mo lang habang nandyan pa kayo. Darating din yan, Iha. Ramdam ko. Salamat, Manang, ha. Naka-peach cocktail dress lang ako. Naka-tight bun at puting stiletto heels. Wala akong alahas. Hindi ko hilig. Simple lang pero presentable. Pagbaba namin ng hagdan, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. First time kong haharap sa pamilya niya bilang asawa niya. Nakita ko si Damian na naka-formal wear. Mukhang business executive. Nakausap niya ang ama niya sa phone. Yup, we'll use the new car, I'll drive. Narinig kong sabi niya. Pagkababa ng phone, tinawag ko siya. Damian? Lumingon siya at napatigil. Pangit ba? No, you're beautiful. Pero mas okay kung walang lipstick. Akma kong papahirin ang labi ko pero pinigilan niya. Wala nang oras, tara na. Hawak niya ang kamay ko habang palabas kami. Napangiti ako. 1 buwan lang to, susulitin ko na. Pagdating sa mansyon, sinalubong agad kami ng mga kasambahay. Mula sa hallway, rinig ko na si Tita Chris. Damian! Hinablot ko agad ang kamay ko sa kanya at umayos ng tayo bago siya niyakap ng mami niya. Your wife is here pala. You look different today, Mira. Sabi niya, nginitian ako pero ramdam kong hindi totoo. Sa dining area, umupo ako sa tabi ni Damian. Nasa tapat namin si Tita Chris at si Tito Wilson. Marami ring bagong muka. Tita Fatima, dapat sinabi niyo pong uwi kayo. Sabi ni Damian. It's a surprise. Sagot ni Tita Fatima. Mabait siya, di gaya ni Tita Chris. You should dye your hair back to black. Maybe then I'll like you. Biglang banat ni Tita Chris. Tumikim ako. Hindi po kasi ako sawsawera, tita. Nagtaas siya ng kilay. Excuse me? Alam ko pong ayaw niyo sa akin, pero wala po kayong choice. Asawa ko ng anak niyo. Pumagit na si Tito Wilson. Are you okay? Napatingin sa amin si Damian. Introduce mo naman yung wife mo, iho. Wika ni Tita Fatima. She's Mira Winterdilo. My wife. Sagot ni Damian. Napalingon ako sa kanya. Unang beses niya akong pinakilala ng buong buo. Oh, akala ko si Flora pakakasalan mo. Gulat ni Tita Fatima. Not bad, pretty naman siya. Dagdag pa niya. Umiiling si Tita Chris. Hindi bagay ang buhok na yan sa isang may asawa. Nagbaba ako ng tingin pero nagsalita si Damian. I don't care about her hair, Mom. Let's not make it an issue. Buti na lang at nandyan si Tita Fatima. Tanging siya ang nagparamdam sa akin na welcome ako. No offense, but I was hoping ikaw mapunta sa anak ko, Mira. Bulong niya habang kami na lang sa sala. Sayang, pero you're still wonderful. I hope Chris says that one day. Salamat po, tita, ha. Pagkalis sa mga bisita, lumapit si Damian at hinawakan ako sa baywang. Uwi na tayo. Dad, uwi na kami. Before the year ends, gusto ko na nga po, ha, para sa kumpanya. Nakita ko yung paanong nag-ikting ang panga ni Damian. Yes, Dad, hindi kita bibiguin. Tahimik lang siya habang nagmamaneho pa uwi. Halatang malalim ang iniisip. Don't worry, Damian. Makakaabot pa si ate bago matapos ang taon. Napatingin siya sa akin. Matutupad mo rin ang gusto ng daddy mo. Hindi ko ipipilit ang hindi para sa akin. Ang gusto ko lang naman, tratuhin mo akong asawa habang nandito pa ako. Tinawagan ko si Ryan kinabukasan. Halata ang tampo sa boses niya. Girl, bakit hindi ka nagpapakita? Pinagbawalan ka ba ng asawa mo? Hindi naman kami bad influence, diba? Hoy, hindi ah. Eh bakit nga? Bihira na nga tayo magkita tapos 1 month pa. Umupo ako sa couch at bumuntong hininga. Gusto ko lang muna mag-focus kay Damian. Gusto kong sulitin ang panahon namin. Grabe ka. Parang may bala ka lang mawala. After 1 month, baka buntis ka na ha? Hirit niya.
Nako, hindi no. Promise, babawi ako. Nginitian ko ang phone bago ibaba. Buong buo ang desisyon ko. Pansamantalang iwas muna sa barkada. I want to be a full-time wife habang may pagkakataon. Si Damian unti-unti nang nakikilala sa industriya, and I'm proud. Habang nilalabanan niya ang para sa ate ko, susuportahan ko siya. Hindi ko siya guguluhin. Magkasama kami sa kwarto pero hindi sa kama. Sa couch siya natutulog. Kahit awkward pa, nagiging maayos na kami. Ipanagluto pa niya ako ng breakfast kanina, kaya ngayon ako naman ang magtitimpla ng juice at magdadala ng merienda. 2:00 na ng hapon, wala pa rin siya sa labas ng opisina niya sa second floor, kaya nagtungo ako sa kusina. Iha, anong ginagawa mo rito? Magdadala po ako ng merienda kay Damian, baka busy lang. Nandito ang orange juice sa ibaba ng ref. Favorite niya yan, pati donut. Thanks, Manang ha. Dagdag na information to. Bit-bit ang tray ng juice at donuts. Kumatok ako sa opisina ni Damian. Walang sumagot. Binuksan ko ang pinto. Madilim, malamig, tahimik. Wala siya. Pumasok ako at lumapit sa desk na puno ng papeles. Mukhang overloaded. Inilapag ko ang tray sa bakanting parte. Sa isang sulok may divider na may picture frame. Nilapitan ko. Larawan nila ni Ate Flora. Masaya si ate, si Damian naman seryoso. Mukhang mga teen pa sila noon. May kurot sa dibdib ko pero ngumiti pa rin ako. Maganda pa rin ang alaalang yon. Anong ginagawa mo rito? Sorry. Dinalhan kita ng merienda. Hindi ka kasi lumalabas eh. Paborito mo daw to, sabi ni Manang, pero kung ayaw mo, wag mong itapon, sayang. Kakainin ko. Stop saying that. Good. Enjoy, Damian. Lalabas ka? Oo. Maka-istorbo lang. You can stay. Sagot niya, binuksan ng TV. Pwede ka manood, may Netflix. Bago pa ako makasagot, bumukas ang pinto. Si Manang Celia. Pasensya na iho, may bisita ka. Who? Biglang pumasok ang lalaki may puting buhok. Masaya ang ngiti, agad inakbayan si Damian. What's up? Ikaw pala yan, wala kang pasabi. Sabi ni Damian. Surprise, loko. Tawa siya ng tawa. Kabaliktaran sila. Si Damian tahimik, siya parang K-pop idol. Nang tumingin siya sa akin, natigilan, nawalan ng ngiti. Ayos ka lang? Tanong ko. Sinapon niyang dibdib. Ang ganda pare. Umirap si Damian at tuluyang inalis ang akbay. Huh? Yang nakaupo sa couch. Akala ko di ko na siya makikita. She's my wife, loko. Asawa? Siyang asawa mo? Akala ko si Flora. Biglang humina ang boses niya nang mabanggit ang pangalan ng ate ko. Ngumiti lang ako at ibinaba ang tingin. Hindi ko alam na may asawa ka na pala. Broken-hearted agad ako. What do you mean? Muling nagtama ang paningin namin. Nakapamewang na si Damian, habang ang lalaki nakakunot noo at nakanguso. Never mind. Tumawa ito. Hi, Dustin Soto, kaibigan ako ni Damian. Ngumiti ako pabalik at tumayo para makipagkamay. Kita ko sa gilid ng mata ang pagtaas ng kilay ni Damian. Mira Winter Dailo. Napakurap si Dustin. Dailo, you mean... Tumango ko, kita agad sa mga mata niya ang panghihinayang. Nang akmang aalisin ko ang kamay ko, naunahan ako ni Damian. Tama na yan, let's go outside. Hindi ako mahilig sa surprise visits. Pero pagbibigyan kita ngayon. Sumunod ako sa kanila palabas ng opisina. Konti lang ang alam ko tungkol kay Damian. Yun ang bagay na matagal ko nang kinaiinggitan kay Ate Flora. Siya, nabigyan ng pagkakataong makilala si Damian. Ako hanggang tingin lang. Pero ngayon nasa pudar na ako niya, ayokong palampasin ang pagkakataon. Hindi ko alam na nakauwi ka na. Wala sa plano, pre. May sasauli lang kasi ako. Ano naman yun? Sa pagkakalam ko, wala kang utang sa akin. Tumawa si Dustin at inilabas ang isang ID. Eto, nahulog nang nabangga ko siya sa labas ng restaurant. Hindi ko alam na asawa mo pala siya. Napatingin ako at napatayo. Tumawa si Dustin. Miss Mira, importanteng ID to, ingatan mo. National ID ko pa yata to, hala. Pangit pa ako rito. Agad kong kinuha yon. Cute. Salamat po. Hindi ko namalayan na nahulog pala. Oo nga eh. Hindi mo alam na may nahuhulog na pala sa'yo. Medyo nagmamadali kasi ako nun.
Napatingin siya sa akin kaya umiwas ako ng tingin. Tapos ka na? Uwi ka na? Biglang sabat ni Damian. Hindi pa bro. Dito na rin ako magpapalipas ng oras. Gusto ko rin malaman kung anong meron sa inyo. No, I'm busy. Kung busy ka, baka pwedeng manonood siya ng movie sa office ko. Next time please, magpaalam ka muna. Grabe ka na bro. Okay, sige, next time magsusuot na ako ng coat and tie. Napangiti ako. Mukhang matagal na sila magkaibigan. Hindi ko akalain na may kaibigan ka pala. Akala mo wala akong friends? Oo, lagi kasing nakikita ko lang kasama mo si Ate Flora nun. Napangiti siya. Maybe he's a friend. Pero siya talaga nagpupumilit. Matagal na namin kilala ang isa't isa. Mabait naman siya. You find him mabait? Oo, binalik niya ang ID ko. Mabait yun. Hindi siya mabait. Siya ang pinaka-annoying na tao sa mundo. Tinapos niya ang pag-ayos ng TV at iniabot sa akin ng remote. Manood ka na. Bawal ang rated as PG ah. Ha? Bakit naman? Talaga bang kailangan pang itanong yun? I'm a grown woman. Pero hindi naman ako nanonood ng ganun. Pwede rin tayong manood together. Busy ako, Mira. Okay. Maya-maya, lumapit siya. Patayin mo ang ilaw. Manonood na rin ako. Talaga? Yup. I need a break. Sige, umupo ka rito. I mean, kahit saan dyan. Dito ako, okay lang? Oo naman. Sagot ko, sabay patay ang ilaw. Kinuha niya ang remote at pumili ng animated film. Itong panonoorin natin, okay lang? Gusto mo pala ng animated films? Sabi ko, iniikot sa isip ko ang detalye. Natapos kami sa 2 pelikula. Tinulungan ko rin siya sa mga papeles. Masaya ako dahil sa wakas, pinayagan niya akong gampanan ang papel ko bilang asawa. Kahit sandali lang. Ate Flora, salamat ha. Dahil sa'yo naranasan kong mapalapit sa kanya. Camille, anong ginagawa mo? Naputol ang tawanan namin nang marinig ang boses ni Damian. Paglingon ko, hindi maipinta ang mukha niya. Napaupo ako ng maayos at pilit ng umiti. Damian? Oh, Damian! Humalakhak si Camille sabay akbay sa akin. Nag-inuman? Akala niyo lalaki lang ang pwede? Lumapit si Damian, hinawakan ang kamay ko at naupo sa tabi ko. Okay ka lang? Oo naman. Lasing ka na, uwi na tayo. Hoy, masaya pa si Mira dito eh. Sabat ni Camille. Diba, Mira? Oo, mamaya na tayo umuwi. Pumapalakpak si Camille at iniabot ang baso. Bago ko pa tumatanggap si Damian ang uminom. Namilog ang mata ko. Napasinghap si Camille. Bro, bati ni Dustin bagong dating. Bakit ka agad umalis? 2 shot ka lang ah. Birthday mo naman, Dustin ah. Baka naman may pa-effect ka dyan. Sigaw ni Camille. Napatingin ako kay Damian, seryoso pa rin. Nasa hita ko ang kamay niya. Bakit mo ininom yan? Lasing ka na. Hindi kaya, kilala pa kita, ikaw si Damian. At mahal mo si ate. Uminom ako ulit. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang ako. At ngayon kasama ko siya kahit sandali pa. Ine-enjoy ko na. Pag-uwi. Diyos ko, iho, anong nangyari dyan? Alalang tanong ni Manang. Manang Celia. Hi. Nag-enjoy ako. Amoy alak. Oo nga, halata. Hindi ako lasing, Manang. Giit mo kaya? Sabay turo ko sa pisngi niya. Damian, ilagay mo na sa kama yan. Laseng ka. Humagikik ako habang akay ako ni Damian. Dahil hindi na ako makalakad na maayos, binuhat niya ako. Watermelon, watermelon, papaya, papaya. Kanta ko habang paakyat. Mira, hindi ka na uulit. Inis niyang sabi. Mango ang banana, mango ang banana. Tawa ako ng tawa. Pagpasok sa kwarto, nilamig ako. Napatingin ako sa kanya. Ang gwapo mo. Bulong ko sabay hawak sa mukha niya. Mahal na mahal kita. Natigilan siya, ngumiti ako at pumikit. Kinabukasan, pagmulat ko masakit ang ulo ko, wala si Damian. Tiningnan ko ang unan sa gitna namin. Ako ang naglagay nun. Good morning. Napalingon ako. Good morning. Wala pa akong ginawa kagabi. So alam mong may kaya kang gawin pag lasing ka? May ginawa ba ako?
Sa tingin mo? Secret ko lang yun. Hindi na secret. Wala ka bang naalala? Wala eh. Gutom ka, may niluto ako. Hindi, pero kakain ako. Luto mo yan eh. Ngumiti siya, napangiti rin ako. Hala, ngumiti si Damian, may himala. Mira, mas lalo mo pa akong pinapahulog, Damian. Hey! Napatalon ako. Okay ka lang? Ngumingiti ka, lasing ka pa ba? Hindi na. That's it. Kumain kami ng sabay. Tuwang-tuwa ako sa pisngi niya. Parang gusto kong pisilin. Pag-alis ni Damian para pumasok sa trabaho, ako naman naiwan. Tumingin ako sa kalendaryo, sa petsang binilugan ko. Doon matatapos ang lahat. Tumawag ako kay Dad. Dad? Importante ba? Busy ako, kay Ate Flora mo. Dad, alis na po ako kay Damian matapos ang isang buwan. Ano? Sino nagsabing alis ka? Hindi ka pwedeng umalis hanggat hindi gumagaling si ate mo. Hanggang kailan, Dad? Bakit hindi natin sabihin ang totoo? Bakit kailangan pang itago? Mahal mo naman yung lalaki, di ba? Kaya ka nandyan. Mahal ko siya pero malito. Dapat alam niya may sakit si ate. Hindi yung iniisip nilang masama siya. May nahulog. Paglingon ko, si Damian. Nanlaki ang mga mata. Natigilan ako. Damian? Nanginginig ako. Tumulo ang luha ko. Narinig na niya ang lahat.